Umaga po sa ating lahat, mga kapatid. From Gethsemane Christian Baptist Church, San Mateo, Isabela, Region 2. Ang ating pag-aaral ngayon ay ang salita ng Diyos. Buksan natin ang libro ni Philippians. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. At open with me your Bible. Ako na lang po ang magbubukas at ako na lang po ang magbabasa. Sundan nyo na lang po pakinggan ang mensahe ng Biblia. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. Verse 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. So verse 8, and being found in a fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Tayo po'y manalangin, O God Almighty. Salamat po Diyos sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po, O Panginoon, sa bawat makikinig po sa iyong mga mensahe. Nabigyan mo silang pagkaunawa at ikaw makita sa mensahe nito upang magkaroon kami, O Diyos, ang paglago ng pananampalataya na ito po ay ang aming pagkain spiritually. Ano man po ang hadlang sa aming pagkaunawa, ano po ang hadlang sa mga blessing, patawarin niyo kami, Ama. Sa aming mga nagawang kasalanan na lahat, turuan mo kami magpakababa sa aming pamuhay na inyong pong pinahirap. Dalahin po, O Diyos, dalahin po namin ang aming bansa, ang aming presidente. Ganon din po ang pinakamababang elected official of the land. Sa lahat ng mga tao dito sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa o sa buong mundo, Panginoon. Kaawaan mo ang bawat isa, Panginoon. Naalisin mo itong virus na ito po ay lumalaganap sa lahat. At ipinaparating po ang kamatayan ng bawat isa na mayroong layunin, Panginoon, upang makita ka na ang virus nito ay kaya mong kontrolin, O Diyos. Kaya mong wasakin, kaya mong pong itapon. Magitan ng biyaya. Kaya kami po ay nagmamakaawa, O Diyos, upang magkaroon pang pagkakataon sa bawat mananampalataya na ihasik kayong salita upang magkaroon ng kaligtasan sa mga tao hindi pa nakakalaw ng kaligtasan na si Jesus Christ lamang ang paraan para makarating sa langit na bayan. Dalayan ko po, O Diyos, i-bless mo sa mensahe nito. Dalayan ko, Panginoon, saan man kami, location, saan man kami lugar na kikinig sa mensahe. I pray, O God, to challenge them, to challenge each and every one of us to stay in the land of faith. It is only by grace that we are saved through our faith. Thank you for the provisions. Help me, God. I am a man of nothing. I can speak well thy words, Father. In the name of Jesus Christ. Lahat ito dalangin po namin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa chapter 2 Philippians, verse 5 down to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tingnan niyo po maigi mga kapatiran. Noong si Jesus Christ ay pinanganak, sa bawat mag-asawa, pag magkaroon pagkabuntis ng misis, lagi ang kanila pong kasayahan at kagalakan. Masaya sila. Magkaroon ng anak o bunga ang kanila pong pagsasama. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon ng bunga at ang bata nung siya po ay nasa 8 buwan o 9 months sa tiyan po ng ina o malapit ng ipanganak. Karamihan sa kanila, mga lolo at lola, at ganun din po sa mga kapatid o mga relatives po, itong mga mag-asawa, ay nag-iisip kaagad kung ano ipapangalan sa bata. Maaari ang lola sasabihin niya ang pangalan ng bata na gusto ko ay maging Benito. Benito ang kanyang pangalan. Bakit naman? Kasi alang-ala sa aking tatay o lolo na Benito ang kanyang pangalan na siya ay magiging sa aming bayan. Hindi, sabi naman ni lolo, ang gusto niya ay Alfredo. Gusto kong Alfredo ng pangalan. At sabi
sabi naman ni nanay, ayaw ko yung Alfred, gusto ko yung pong Victor na pangalan. Kasi yung lolo at lolo, natandaan nyo naman lolo, Victor pagwawagi. Sabi naman ni tatay, ayaw ko yung pangalan ibinigay nyo, gusto ko Fernandez. Fernandez ang pangalan ng bata. Sabi naman yung lolo at lolo, para magkakaunawaan tayong lahat, para magkakaintindihan tayo. Lahat ng sinabi niyong pangalan, yun ilagay natin sa bata. Kaya ang pangalan ng bata, Benito Alfredo Victor Fernandez Timbawan. Kaya, sinusulat pa rin ng bata ang kanyang pangalan, malayo na ang sinulat ng kanyang mga classmate. Pagdating yung bata at marating ko ng grade 1 o grade 2, pangalan pa lang. Ang dami kong pangalan ng bata isinusulat. Examination number 1. Nasa pangalan pa lang yung sinusulat ng bata sa dami ng kanyang pangalan, ay ang mga kasama niya sa exam ay nasa number 10 na. Kaya kawawang bata. Ang ibig ko mong sabihin, mga kapatid, ang gusto kong iparating ko sa ating lahat, kanya-kanya ang personalidad ng tao. Kanya-kanyang ugali. Pero iisa lang ang gustong tumbukin ng Diyos. Lahat po tayo nagmula sa alabok. Sa alabok din tayo babalik. Kaya, pag ang sinabi ng Diyos, unahin ng Diyos sa Old Testament, ganon din ang wakas ng ating buhay sa New Testament. Ang title ng mensahe, ladies and gentlemen, He became obedient and late. He became, siya po ay nagpasakop, siya po ay naging masunurin sa Ama hanggat kamatayan. Yung obedience ay tinutukoy po yung spiritual leadership o spiritual. Nasa loob po ang nagbibigay po ng dikta sa bawat mananampalataya. Pero naiba kay Kristo. Kahit siya po ay anak ng Diyos, meron siya pa rin nature na obedient unto the Father. Spiritual obedient. Kaya, sa Philippians, ang sabi po ng Biblia, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Iyong pong mind na mayroon po tayo, dapat parehas po yung mind na mayroon kay Kristo. O yung pong mind na mayroon kay Kristo, dapat natin pong isa puso at isa isip. Kung ano man po yung katuruan na gusto ng Panginoon, kung bakit tayo tinubos, dapat hindi magkasalungat, kundi pagkaisa. Alam niyo mga kapatid, noong ipinanganak ang gagasan po ng puntos, sa 2 Corinthians 8:9, ang sabi po ng Bible, para suportahan ko ang ating pong 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Sa 2 Corinthians 8:9, ang sabi po ng Bible sa 9 ng 2 Corinthians, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Kaya unang puntos, He became poor just because of you and me. Siya po ay naging mahirap. Siya po ay naging wala. At ang sabi po ng Bible, that He through His poverty might be rich. Kasi ang sabi po ng Bible, siya po ay mayaman. Dahil sa kanya pong pagkawalang-wala, nakatulad yung mahirap, nakatulad natin ngayon. Yung walang-wala, the poor among the poorest. Sabi, yung walang-wala, na sila po ay namuhay, na ayon kung anong pinaghirapan ngayong araw, yun ang pagkain nila. Kasi ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay karpentero po lang po ang kinabubuhay nila. Ganon din po ang nanay na housewife. Pero masayahin po sila. Sila rin po ay naging masunurin sa batas na sa isa. Sila rin po ay naglilingkod higit sa lahat ay sa Diyos.
Pero ang sabi po ng banal na kasulatan sa 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman po siya. Siya po, bilang tao, kailangan po ipanganak na ayon sa Galatians 4:4. Bilang tao, pinanganak sa ilalim ng kautusan. Upang tayo po'y marumos. Yung ilalim ng kautusan na ayon sa batas ng tao, na ayon sa batas ng Diyos, ay siya po ay pinanganak under the law. Bilang tao, nagkaroon ng kamatayan dahil kay Adan. Pero nagkaroon din ng muling pagkabuhay dahil kay Kristo. 1 Corinthians 15:21. Ito ang tandaan nyo, ladies and gentlemen. He became poor. Kabaliktaran naman sa ating kalagayan. Pag nasa taas, ayaw po bumaba. Kabaliktaran naman sa ating kapanahunan. Tayo po ay nalikha na ayon sa banal na kasulatan na nagmula sa alabok. At tayo po ay umangat ng buhay. Tayo po ay ayaw nating bumaba. Ang ibig kong sabihin, o ang ibig sabihin ng banal na kasulatan, yung pong blessing na ating tinanggap, yung pong mayroon po tayo ngayon, that is a blessing mula rin sa Diyos. Umangat ka sa buhay. Noong una, ang pera mo noong ay piso. Ikaw po ay napakabait, very humble, masunurin sa magulang, masunurin sa Diyos, nagsisimba araw-araw, nagbabasa ng Bible. Noong ikaw ngayon ay pinagpapala dahil sinagot ng Diyos iyong pong panalangin, nagkaroon ka ng four-way o maraming sasakyan. At nagkaroon ka ng bank account sa bangko. Nagkaroon ka ng masaganang buhay. Ipalagay natin, mayroon kang 100 pera sa iyong bulsa. Noong piso, ngayon 100, kumpleto ka na. Ayaw mo na bumaba. Ano yung kung bumaba? Kung gaano ka kadisiplina noon na mananalig sa Diyos, nagbabasa ng Bible, nawala na lahat yun nung nagkaroon ka ng 100 na pera. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung nagmula tayo sa alawot, parehas din tayo babalik sa alawot. Kung ano tayo noon, siya pa rin sa kasalukuyan. Ang gusto ng Biblia, kung ang Diyos ay mayaman at napakataas ang kanyang kapangyarihan, sa kanya ang lahat. Pero, siya pa rin ay bumaba. Para saan? Para harapin ang problema natin. Na tayo lahat ay nagkasala patungong apoy ng impyerno pagkatapos sa buhay nito. Ayaw ng Diyos Ama na mapunta po tayo sa apoy ng impyerno. Kaya napili niyang paraan para tayo makarating sa langit na bayan ay sinugo niya ang kanyang buntong na anak. Yung pa naman kaysa isang anak na kanya pong kinalulugdan. Na nagsasabi ang mga, pakinggan niyo ang aking anak. Pero ang mga tao, imbis na pakinggan, nabulig sa kamay. Ladies and gentlemen, he became poor for the sake of us. Kamatayan dahil sa pagsunod. Kamatayan dahil po gusto niyang matuwa ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang Diyos Ama, yun po ang nasa puso ni Jesus Christ. Na kahit kamatayan ang kanyang haharapin, ano po ang kaswerte, ano po ang problema sa buhay, handa siyang umarap. Dahil sa salitang obedient unto the Father. Ang tanong sa ating, ladies and gentlemen, tayo ba rin ay masunurin sa Diyos? Kahit ano ang po ang ating naharap, sa hirap, sa magandang kalagayan, nasa sitwasyon na may sakit po tayo, sa sitwasyon na sa masaganang buhay, tayo ba nagbabago o tayo ba hindi nagbabago? Ang gusto ng Diyos, ano ang po ang ating antas, ano po ang ating kalagayan? Dapat sa ating pong pakikiusap, pakikitungo, ang laging relasyon sa Diyos ay dapat hindi nagbabago.
Karamihan sa atin, pamasahe lang, papunta sa church. Walang pamasahe. Yun ay gawing excuse para hindi makarating sa gathering of the church na tinutukoy ng banal na kasulatan. Huwag yung kakalimutan. Magbasa ng Bible, hindi tayo nagbabasa ng Bible, wala tayong sacrifice. Dahil ang dahilan natin, pagod ako, inaantok ako. Pakikiusap sa Diyos, wala kang gana. Pagbabasa ng Bible, pag makiusap ka sa Diyos, ay sa magitan, pagbabasa ng banal na kasulatan. Nawala tayo lahat. Ang mga ito po ang ating mga excuses. Ang ating depensa upang tayo po ay makalusot po. Yung ating pong kamalian na ayaw ng Diyos sa ating buhay. Ang gusto lang ng Diyos iparating sa atin, He became poor dahil po sa iyo at sa akin. Bakit sino ka? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Na dapat siya po ay pag-atubilihan niya, na bigyan pansin o bigyan halaga, na siya po ay dadaan na maging mahirap dahil siya po ay mayaman. Mayaman niya sa atin, ayaw bumaba. Eh siya po, may-ari ang lahat. Pero pinakita niya sa atin, siya ay bumaba. Hindi dahil sa kanyang kapakanan. Hindi dahil siya ay para maging mayaman. Hindi dahil para siya po ay magiging sikat ang kanyang pangalan. Kundi siya po ay magpakababa sa ating kaligtasan sa apoy na impyerno na hindi binibiro, mga kapatid. Ano man ang iyong reason, ano ba ang iyong excuse? Meron tayong pangalawa, pagkikita sa Diyos. Anong pangalawa? Pag tayo namaka sa pangkatawang lupang pinahiram ng Diyos sa magkikita pa rin tayo. Iyo kung nagsasabi sa banal na kasulatan, huwag yung makakalimutan ang pagtitipon. Na yung ating laging ginagawang violation. Dahil sa negosyo, ano ang kong, mayroon po tayo. Sasagutin mo yan sa Diyos. Pangalawang puntos. Sa verse 6, sa Philippians, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. Sa 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Work it for His good pleasure. Madali po tayong maligtas na wala tayong ginawa dahil meron na pong nagbayad sa ating nagawang kasalanan. Ang hirap intindihin niya sa mga nangangaral na mayroon pong isinisingit na ang kaligtasan ay hindi sa magitan lamang kay Kristo, kundi sa magitan ng paggawa ng mabuti, pagsunod sa kautusan. Na yun po ay pinag-usapan na ng panahon ni Jesus Christ dahil ang mga Hudyo ipinipilit nila sa magitan ng circumcision, paggawa ng mabuti at pagsunod sa utos ni Moses. Iyon po ay ang totoong kaligtasan ng tao. Hanggang ngayon, meron pa rin niyang usapin sa magitan ng paggawa ng mabuti, sa magitan ng pagsunod, sa magitan ng pag-anin. Iyon pa rin ang isinisingit nila upang magkaroon ng total o siguradong ligtas. Kung yan ang ating basihan, ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang makasunod sa 10 utos, wala rin pong makasunod yung mga bagay na sinasabi ng kautusan. Dahil ang kautusan, siya po ang nagre-reveal kung sino ka sa harapan ng Diyos. At siya rin po nagre-reveal o nagsasabi na ikaw ay makasalanan. Ang batas din ang nagsasabi na ang paraan ay nasalalay lamang sa bugtong na anak ni Kristo, the only begotten Son of God. Ang batas din ang nagsasabi niya. Mayroon maintindihin yun, mga kapatid. Paano nila maintindihan? Simpleng paraan ng kaligtasan, hindi ba naintindihan? Tingnan niyo po si Saulo. Si Saulo po ay isang magiting na magaling na magaling panahon niya. Siya po ay mataas at may pangalan ng kapanahonan ni Jesus Christ. Si Saulo po ay naging Paul nung siya po ay na-convert. Nung siya po ay patungong Damasco. Ilaw pala. Dumapa po si Paul, hindi sa magitan. Gusto ni Paul na sumamba sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagpadapa sa kanya. Ilaw pala. Hindi pa nagsalita ang ilaw. There is a crucial decision on the part of Saul.
Pero tingnan nyo mga kapatid. Ano man po yung meron kang isip o meron kang crucial decision to your mind. No? Nagkakaroon, alin ba talaga ang dapat natin gawin? Ang sigurado, makinig ka sa salita ng Diyos. Ang hindi sigurado, kung pakinggan mo pa yung tradisyon na katuruan ng tao na walang kabuluhan. Panginoon, ano ang dapat mong gawin? Ito po, o ano po ang nararapat kong gawin? Sabi po ni Saul. Naliwanag sinabi ng Panginoon na mayroong pinag-utos sa kanya na dapat niyang gawin at ito po ay nakasulat na in the Old Testament. Kung nakasulat sa Old Testament, kailanman hindi pwedeng baguhin. Yan po ang mata ng Diyos. Kaya, ang kahirapan sa buhay, nakita natin kay Saul. Kay Saul. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Alam niyo, sa ating bilang mananampalataya, ang hirap ibigay yung buhay natin sa Diyos. Sa magitan ng aksyon, sa magitan ng good testimony. Oras kasi na ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos. Yung ugali natin, dapat nating baguhin. Pag oras na ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, siya na ngayon ang masusunod sa buhay na ito. Hindi pwedeng haluan ng alak, maging babaero ka, magiging sumasang-ayon sa takbo ng world. Ang sabi ng Biblia, pag tayo masunurin sa Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Pag ikaw ay makalaban sa Diyos, you can never defeat God. Dahil ang Diyos ay eternal. Mapawalang hanggan ang buhay ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, dapat natin pakinggan ang kanyang mensahe na naayon sa salita ng Panginoon. Kaya inahamon kayo, ladies and gentlemen, tayo po'y dapat manatili sa katuruan ng banal na salita ng Diyos. Huwag tayong makikinig po sa mga katuruan ng tradisyon. Huwag tayo makikinig po sa katuruan ng mga lolo at lola na wala namang sa banal na salita ng Diyos. Pangatlong puntos. Sa verse 7, baka verse sa Matthew 6:33. Ang sabi po ng Bible sa Matthew 6:33, pangatlong puntos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una, pangatlo, seek ye first His kingdom. Kung unahin mo ang kanyang kaharian, kung unahin mo ang kalooban ng Diyos na sundin sa ating buhay, there is an assurance. Sa patakbo o takbo ng ating buhay, sa ating pamumuhay Kristiyano sa lupang pansamantala, mayroon tayong kasiguraduhan ng ating patutunguhan dahil siya ang may alam ang bukas. Siya ang may hawak ng bukas. Siya ay may hawak ng sanlibutan na ayon sa Psalm 24 verse 1. Kaya wala tayong dapat alalahanin pag tayo maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Pag tayo po ay magiging dalawa ang ating sinusunod. The Word at ang lumikha ng Word. Tandaan natin, ladies and gentlemen, ang nangangarap o ang mga may planong makipagkaibigan ng takbo ng Word, isang pakikibaka sa Diyos na ayos sa tiyan. Kaya huwag natin subukan yung makibaka sa Diyos. Kasi ang sabi ng banal na kasulat, wala nang mga karatago sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulat, dapat tayo maging masunurin sa Diyos. Kung paano si Kristo naging masunurin sa hanggat kamakayang, dapat ang mananampalataya magkaroon din ganitong attitude. O ang ating ugali na makalangit, na tayo po i-stay na lang na by grace, tayo naligtas. Ay dapat tayo manatili hanggang kamatayan.
yung babago-bago ng ating mga kaisipan. Kung totoong nagpasakot ka sa kalooban ng Diyos, wala nang atras. Matras ka, may problema. Maliit ang pananampalataya. Matras ka dahil meron kang kinahaharap na mabigat na hindi mo kayang buhatin ng problema. Kaya nagkaroon tayo ng remedyo. Ang Diyos ang nag-reveal sa magitan sa kanyang salita. Ang remedyo, lapitan mo si Kristo. At tawagin mo ang Ama. Ang pangalan ni Kristo ang sasagutin ng Diyos ang ating problema. Dahil ang sabi ng Bible, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Na ayon sa Philippians 4:19. Sa Psalm 50 verse 10, for every beast of the forest is mine, and a cattle upon 1,000 hills, sa pag-aari ng Diyos, sa lahat ng hayop, sa kagubatan, sa lahat na mayroon sa lupa, pag-aari ng Diyos. The Lord God is a sun and a shield. Na ayon sa Psalm 84 verse 11. Ladies and gentlemen, tingnan niyo po si Hammer. Si Hammer po ay ito po ay isang multi-millionaire. Meron siyang asset na 9.6 million. Pero ang kanyang utang ay 13 million. Meron siyang tauhan na 200 Americans at Black Americans sa kanya pong negosyo. Kung bakit bumagsak ang kanyang negosyo, ang sabi niya, hindi dahil ako'y bumagsak, dahil ako'y magastos. Mas marami ang palabas na pera kaysa yung pumasok. Hindi yan ang reason. Ang sabi itong taong multi-millionaire na si Hammer, ay hindi sa umagitan ng marami akong sasakyan, hindi sa umagitan ng marami akong bahay, hindi sa umagitan ng marami akong asawa, ang aking pagbagsak. So, hindi ang reason o ang dahilan. Ang sabi po ni Hammer, maling prioridad. Inuna ko ang aking sarili, inuna ko ang paglago ng negosyo. Pero yung may-ari mismo sa buhay ko, yung pong nagpapatakbo sa buhay ko, yung pong may nagbibigay sa akin ng safety, karagdagan ng aking pong kalusugan at ang aking buhay, nakalimutan ko na siya ang top priority ko sa buhay ko. Kaya binagsak niya ang aking negosyo, sabi niya. Para makilala ko na siya ang higit natin unahin sa lahat ng panahon ng ating buhay. Hindi yun mo nakaramihan, makalimutan ng mga tao sa lupa. Lalo na itong mga anak ng Diyos. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo po yung dapat ularang example sa mga unsaved people sa ating kapaligiran. Ladies and gentlemen, ang ating pagkaligtas sa mundo ng Kalbaryo, hindi natin kayang tumbasan ng pera. Ano man po yung mayroong sa lupa ng kayaman, hindi kayang tumbasan ng pera. Ang ginawa ni Kristo ay wala pong kahambing. Ganun po kahalaga ang bawat buhay natin. Ang ating soul, mahal ng Diyos yung ating soul, ang Diyos Ama. Yung soul na mapunta sa impyerno, kasi ang paghihirap sa akin yung impyerno, hindi po biro-biro. Kaya ganoon na lang ating panalangin ng ating presidente na makilala niya si Kristo bilang ating tagapagligtas, Panginoon, sa kanyang buhay. Ganoon din po sa mga kabinete, lahat mga elected official o lahat ng mga tao sa mundo, na malaman nila na ako pala ay makasalanan sa harapan ng Diyos, na ako pala ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Pero yung mahal po tayo. Kaya kahit yung kanyang kaisa-isang o ang kanyang bugtong na anak ay nag-sacrifice para lamang huwag tayong pumunta sa impyerno kundi sa lahat na bayan. Ganun po pagmamahal ng Diyos sa atin. Ladies and gentlemen, kailangan ng ating bansa sa ng Diyos. Hindi ang tradisyon, hindi ang religion. Ang kailangan ng bansa ay ang paligtasan na si Kristo lamang para sa ating pong kalutasan sa impyerno mga kuya. Pag tayo po'y maligtas, anak tayo ng Diyos, marami ang nanalangin sa ating bansa, hindi lang sa bansa kung buong mundo. Ikaw, ano naman ang ginagawa mo sa buhay? Ladies and gentlemen, ilang beses ka nanalangin sa gabi, sa araw, sa pamumuhay mo, ilang beses ka naman tumutulong sa gawain, to support mission. Ano naman ang ginagawa mo sa ministry? Ano naman ang ginagawa mo bilang dinubos ni Kristo? Ikaw ba'y kung dito sa buhay na yan? Pero, nandito ang sabi ng Biblia, I became poor just because of you, because of me,
dahil sa lahat ng tao, para hindi mapunta sa apoy ng impyerno kundi sa lahat. Ngayon na alam mo ang kaligtasan, ano ang ginagawa ko? Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.